na regular nating attendee sa VNC, welcome po again. So, pag-uusapan natin ngayon isa na naman sa pinaka-common and at the same time, very interesting topic para sa ating lahat. So, binigyan natin to ng titulo na The Body's Unwanted Gems. No? Sige, next slide. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako para sa mga first-timers na makita ako ngayong araw. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist pulmonology. So we started Herbalife way back 2014. Ganyan po ako kalaki, ganyan ako kalusog. And sa ganyang katawan, alam niyo, feeling ko ang tanda-tanda ko. Madali akong napapagod, hinihingal. Sabi ko, hindi match yung age ko sa nararamdaman ko. And buti na lang, along that time, na-meet namin ang aming angel, si Mother Arlene. So thank you, Mother. So sabi niya, bakit hindi ninyo subukan? Kung ano ang pwedeng gawin, maitulong ng Herbalife para sa inyo. Nung una, hesitant ako. Sabi ko, baka masyadong komplikadong gagawin, baka hindi ko magawa. Pero sabi niya, simple lang, palitan mo lang yung traditional breakfast na nakasanayan nyo and tignan nyo kung ano yung epekto. So ako naman, dahil gusto ko, nag-isip muna ako, pero sabi ko, gusto ko rin naman magkaroon ng resulta. Ako at ang wife ko, si T, nag-start kami 2014, sa produkto kami ng Nutrition Club, inalagaan kami. Sabi ko, uy, maganda siya sa pakiramdam. And dahil dyan, gusto ko yung resulta na nabigay sa akin. Gumaang yung pakiramdam ko, naging feeling bata ako. So, nag-lose ako ng a total of 22 pounds at 4 inches sa aking bewang. So, sabi ko, gusto ko itong product nito. Kaya nung nalaman namin na may 50% discount pala, agad-agad nag-avail kami. And nung nabuo nga itong community na to, itong VNC community na to, sumali rin kami kasi ang dami at may level, at may stage, ang dami ko pa rin natututunan at to this point sa mga tao na nandito, full of energy, full of positive people dito sa loob. And yung upcoming extravaganza na nakita nyo kami kanina, dyan kami nagsimula, no? Yung extravaganza 2040. So nung umaten ako niyan, sabi ko, this is it, no? Nasa tamang company nga kami, no, ni Tim. Kaya hindi tayo nagkakamali, 'di ba? Next slide. So enough of me. So puntahan natin ang ating topic. So pag tayo, no, merong ganito, no, ito yung mga gems, mga crystals, no, na tinatawag. Ito ay something precious, no? Kung meron tayo nito, siguro aalagaan natin ito, or siguro kung meron tayong capacity para padamihin siya, itong mga precious stones na to, gagawin natin, no? At siguro napakasaya natin kung meron tayong ganito. However, may isang klaseng gems or stones, next slide, na nakikita sa loob ng ating katawan. At contrary doon sa nauna, ito yung mga gems na walang value. Ito yung mga gems na ayaw natin magkaroon sa ating katawan. Ito yung mga gems na pag nagkaroon tayo, hindi tayo mapapasmile, no? Kundi mapapaaray tayo kasi masakit talaga siya. Next slide. So ang tinutukoy ko po na unwanted gems, ito yung tinatawag natin na kidney stones or bato sa bato. So sa simpleng definition, tinatawag po siya na hard mass of crystals na namumuo anywhere doon sa ating urinary tract, mula sa kidneys, doon sa daanan ng ihi, pababa sa pantog, at doon sa tinatawag nating urethra. So anywhere mula doon sa taas hanggang sa baba, pwede mag-form ang kidney stone. So depende po kung saan siya nag-form, yun yung tawag sa kanya. No? Okay, next slide. And itong next slide. Itong kidney stones, paano nga ba siya nabubuo? So ating alamin, examinin natin, pag tayo umihi, ano ba ang meron sa ihi natin? So sa ihi natin, iba-iba po ang laman niyan. Meron po diyang uric acid, may makikita po tayo dyan na calcium, may makikita po tayo dyan na potassium, phosphate, may oxalate din, at may sodium. So napakarami.
At ang bato po na pinag-uusapan natin ngayon, nabubuo po siya kapag ang ating ihi ay naging very acidic or hindi tayo gaanong umiinom po ng tubig. So, yun po yung nangyayari. Kumbaga, very concentrated po ang ating ihi. So, yun yung nangyayari. And ano ang resulta nito? Iba't ibang klase po ng stones ang nangyayari. Okay? Ayaw natin yun. Next slide. So, pag-usapan natin, ang kidney stone, hindi lang po yan isang klase. Marami pong klase yan. So, unahin natin, ano nga ba ang pinaka-common na tinatawag? Tinatawag po ito na calcium oxalate. And 60 to 80% ng kidney stones na nakikita natin ay dito nagmumula. At alam niyo ba, ito yung pinaka-preventable at pinakamadaling iwasan dahil ang usual cause nito ay dehydration o yung mga hindi mahilig uminom ng tubig. Kung kaya, ang kanilang urine output on a daily basis ay napakababa. Ito po ay pangkaraniwan din sa mga taong mahilig kumain ng maalat at mahilig kumain ng mga tinatawag na animal protein, no? So, red meat, kumbaga, no? Next slide. Yung pangalawa naman po, actually, napakalayo. So kung kanina 60 to 80%, yung pumapangalawa, ito yung 10%, no? Na sa population ng mga may kidney stones, yung uric acid stones na tinatawag, 10% po siya. And ito po, karaniwan nakikita dun sa mga tao na may acidic urine. And again, dun sa mga mababa o hindi pala inom ng water. Again, anong dahilan nito? Yung mga dieta, yung pagkain na mataas in animal protein. Sige, next slide. Yung pangatlo naman po, yung tinatawag na struvite stone. Kung makikita nyo dyan, itsura siya para siyang luya, no? Pag nabuo. At binubuo po ito 5 to 7% of all kidney stones. Usually nakikita po ito sa mga babae. Bakit? Kasi sila rin po yung kadalasan nagkakaroon ng mga UTI. And itong klase ng stone ito, na struvite stones, ito po ay nakikita dun sa mga madalas nagkakaroon ng urinary tract infection na tinatawag. Kaya mas common siya sa mga babae din dahil sila yung mas pangkaraniwan na tinatamaan ng UTI. Sige, next slide. At yung panghuli naman po, yung tinatawag na cystine stones, approximately 1 to 3% of all kidney stones. Ito po ay very rare. Birang-bihira lang po nakikita pero may pangilan-ilan tayong na-encounter nito. Na sinasabi, this has a genetic predisposition. So, ibig sabihin, kung may kamag-anak kayo na nagkaroon ng mga cystine stones sa dati, so, possibility, pwede, manahin natin yung genes po na iyon na nagkaroon ng bato. No? Kaya sinasabi, minsan it runs in the family. So, ito yun yung sinasabi, yung cystine stones na tinatawag. Okay. Sige, next slide. So, pag-usapan po natin, so kung akala nyo ay ang bato ay pagkain lang, no? Ang kumbaga involved din po yung tinatawag natin na mikrobyo. So ang Oxalobacter formigenes, isa po itong klase ng mikrobyo na nakikita sa ating bituka or sa colon. And ang Oxalobacter, ito po ang mikrobyo na ang main pagkain niya ay yung mga oxalate no nakakain natin. So mas marami tayong oxalate na nakakain sa ating diet, mas dumadami yung buhay ng Oxalobacter na ito. And syempre, habang dumadami yung buhay niya, finifeed natin yung Oxalobacter, mas mataas yung tsansa na magkakadevelop tayo ng kidney stones. Kung kaya, kailangan natin balansihin ang ating gut o yung ating bituka. Paano? Supplyan po natin siya yung tinatawag na good bacteria. Saan siya makikita? Sa probiotics. Marami po sa market na probiotics. However, warning lang po, ang probiotics po ay hindi pare-parehas. So if you want a guaranteed probiotic, no, na talaga namang makakatulong
So nandyan ang ating probiotics ni Herbalife. Very stable siya on extreme conditions, no? Worst conditions ng ating katawan, very stable siya. So kung gusto natin, no, suportahan yung ating gut at i-neutralize yung ating Oxalobacter para hindi tayo mas prone to develop kidney stones, make probiotics part po ng ating diet. Okay? Sige, next slide. Ano pa? So, kung nabanggit po natin, ang kidney stone ay usually nakukuha sa pagkain. Ano nga ba yung mga pwede at yung mga hindi masyado natin dapat kinakain? So, ang sikreto, we have to eat right. Next slide. So, kung kanina, pinag-uusapan natin yung calcium oxalate, yung pinaka-common. Next slide po. Ang kailangan natin iwasan, syempre, yung mga high oxalate foods na tinatawag. However, hindi po natin talaga completely maiiwasan ang mga high oxalate foods. Pangilan-ilan, paminsan-minsan, nakakakain po tayo ng mga pagkain na may content pa rin po ng oxalate. Next slide po. Ayan. Ayan. So ano yung kailangan nating gawin? Number 1, pinakasimple, uminom po tayo ng tubig. So ang recommended, kung maganda naman po ang function ng ating kidney, 2 to 3 liters of water daily. Makakatulong po ito para kanawin yung ating ihi para maging mas dilute siya. And kapag naging dilute po yung ating ihi, mas madalas tayong umiihi, therefore less formation of stones. Kasi hindi nga po concentrated yung ating ihi, wala siyang time mag-form kasi ihi po tayo ng ihi. And ano pang kagandahan nito? Mas mababa ang tsansa na magkakaroon tayo ng urinary tract infection. Kumbaga, sinasabi ko nga po, mas maigi na. Kasi minsan may na-encounter tayo, sinasabi, ihi ako ng ihi, mayat maya, ihi ako ng ihi. Nako, sabihin niyo po, mas maigi na ihi ng ihi kaysa walang ihi at all. Kasi mas delikado yon, di ba? Okay, sige, next slide. Ano pa? Ano pang tip na mabibigay natin sa inyo? So, ito po ay interesting fact. So, sinasabi ko sa inyo, no, talagang hindi natin masasala 100% na hindi tayo makakakain ng mga pagkain na high in oxalates. So, number 1, no, siguro kung may gulay man na tayo na alam natin na hindi na iwasan na makakain natin, so one way to diminish yung oxalate doon is pakuluan po natin yung gulay na yon. No? Ano pa? Ihalo po natin, let's say yung gulay na yon ay ihahalo natin sa salad. I-combine po natin siya sa calcium-rich foods. So makikita nyo dyan, ano yung mga calcium-rich foods, no? So nandyan po yung egg, andyan po yung example, yung gata. So kung halimbawa kayo ay magsasalad, pwede nyo ihalo sa cheese, no? Bakit? Kasi para mabalanse or mabawasan din po yung presence, yung effect ng oxalates sa katawan na intake natin. Ano pa? Siyempre, kung maaari lang, mas piliin natin yung mga gulay, yung pagkain na mababa sa oxalate. So makikita nyo po yan. So mag-search lang po kayo ano-ano yung marami. So hindi na po natin yun pag-uusapan dito. Sige, next slide. So kung tinatanong nyo, bakit kailangan siyang ihalo? So okay. So ang calcium po kasi pag dumikit siya, halimbawa kumain po tayo ng pagkain high in oxalate. Ang gagawin po ni calcium, yung calcium po ay papartneran niya ang oxalate. So bawat calcium may kapartner na oxalate. So yun ang gagawin niya. Therefore, kung nakapartner po ang calcium sa oxalate, wala pong libreng oxalate na umiikot sa katawan natin or mababa. Therefore, kung mababa ang libreng oxalate na umiikot sa katawan natin kasi nga po nakapartner siya sa calcium, mas mababa ang tsansa na magfo-form siya ng kidney stones. So yun po yung role ng calcium. Kaya nga po ang calcium hindi lang po siya maganda para sa buto, maganda rin po siya na pamartner, no? Doon sa mga tao na alam natin na prone
to develop yung mga kidney stone. And yun nga, sinasabi ko nga, minsan mahirap maghanap. Ano nga ba yung mga high calcium na foods? Hindi natin matatandaan yun. Kumuha na lang po tayo ng tableta, mag-click na lang po tayo, and hindi tayo maubusan ng supply ng calcium. And andyan na, mataas po yung calcium content niyan. So, hindi na natin pa-problemahin sa natin kukunin yung calcium kung nakakain tayo na alam nating bawal, no? Sige, next slide. So, ang next na topic natin yung asin naman. So, alam niyo po ba, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng stone. So, hindi lang po stone, nagbibigay din ito ng high blood, no? Ang mataas na asin ay maraming side effect. And ang nire-recommenda po ni World Health Organization ay maximum 1 teaspoon per day lang. Yung 1 teaspoon na yon, approximately 2,300 milligrams. Ang sabi nga, 2,000 milligrams lang eh, no? Less than, no? So, however, ang malungkot na katotohanan, especially sa mga Pilipino, mahilig po tayo sa maalat. Kaya, ang maalat, hindi lang po yung asin na tinatawag na 1 teaspoon per day, hindi lang po yan makikita yung hinahalo natin sa pagkain. Kasama na po dyan yung delata, yung content ng asin sa delata, yung content na asin na kinain natin sa fast food, sa chichirya, kasama na po yun. And nakita nila na ang konsumo ng mga Pilipino is way beyond or mas mataas sa 1 teaspoon a day. Kung kaya nga po, sa pagdaan ng panahon, parami ng parami, ang mga tao na nagkakaroon ng kidney stone at eventually na paparalyze yung kidney nila or nauuwi sa kidney failure, it's because of this kind of diet. Masyadong mataas po yung konsumo ng ating asin sa katawan. Next slide. So kailangan natin less than 1 teaspoon. Ano pa? Para naman po doon sa tinatawag na ang klase ng stone ay uric acid, no? So, iwasan natin yung mga nasa kaliwa, yung nasa red, yung mga high purine content na mga pagkain. So, sinasabi ko nga po, ano ba yung mga high purine content? Ito po, especially po, ano na lang, pag tinatanong, ano na lang pwedeng kainin? Yung mga isdang walang kaliskis, ay yung mga deep sea fishes, matataas po ang purine content niyan. So, iwasan po natin, no? So, isa po yun sa madaling tandaan na tip. So, saan tayo magfo-focus? Magfo-focus po tayo doon sa color green. Yan, fruits and vegetables na makikita natin. So, lalo na ang red meat at yung mga lamang loob, no, na tinatawag. Kasali rin po yung gravy, especially doon sa lechon, no, yung mga sarsa ng lechon kasi it's made up of liver. And liver ay lamang loob po yan. So mataas din po ang purine content yan. Sige, next slide. So ano nga ba ang susi? Siyempre ang susi ay healthy, active lifestyle. Wala na pong tutumbas or wala na makakapartner para maiwasan ng sakit kung hindi yung healthy, active lifestyle. Sinasabi nga po kung ano ang kinakain mo ng pangmatagalang panahon, yun ang magdidikta ng sakit mo in the future. Kaya we have to start living healthy. Sige, next slide. So ito, gusto ko lang pong i-share ito, sabi ng lolo ko, no? Si Lolo Hippocrates. Ito ang sabi niya, if someone wishes for good health, one must first ask oneself if he is ready to do away with the reasons for his illness. Only then is it possible to help him. So, siguro sa mga inaalagaan din po natin, so kung gusto nila maging healthy or gusto nila ng good health, tanungin natin, ready ka ba na i-sacrifice or i-give up yung mga ibang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit or bakit natin nararamdaman yung mga ganito. Let's say kulang sa galaw, kulang sa physical activity, more of this. So we have to guide them. Kasi it is only for this reason na matutulungan natin sila. We can only do as much as their coaches, pero more of dun sa may katawan, no? How willing are they, no, to help themselves? Okay, sige, next slide. And with that, tayo, number 1 tayo in the world when it comes to
uh, uh, good nutrition, inaward din tayo as Super Brand in the Philippines. And next slide. Number 1 din tayo in the world when it comes to meal replacement and protein supplements combined, weight management and well-being, and active and lifestyle nutrition. And with that, I hope marami po kayong natutunan when it comes to kidney stones, paano natin iiwasan at ano ang remedyo na pwede natin maibigay for ourselves and for our clients. So back to you po and see you again next time. Ayan, maraming salamat po kay Coach Doc